Nako! Alam mo, Ano po? wala nang trabaho yan. Hala. Hindi ko alam kung saan nagtungo. Baka nangarakal na naman. Hala. Ayan mo, nalumang baka lang. Nasaan? Nasaan? Nako. Ay, ito pa. Ay, ito. Ang dami. Sipol pa. Ay, parang may nakita lang. Papigatas lang namin mag-sound trip Yes po. ng Balagi. Balagi. Ay, pakinggan nyo po mga kapapi, no? May cover song tayo dyan ng Balagi, mga kapapi. Ayan, sa mga di pa nakasubscribe po Cover dyan. ba yun, Pops? O original? Gabi! Ano po yun? Cover lang. Cover lang. Pero may copyright eh. Hindi mabuo. So, okay lang yan mga kapapi. Yan channel na yan, ano po yan, mga pang-cover niya. Pangharana, Papadins. Ay! Ayan po. Ayan isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapapi, mga ka-business naming minamahal. Andyan si Medyo! Yes po, mapagpalang araw po mga kapapi. Ayan, at nandito rin si Kuya Bornok. Hello po mga kapapi. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, maaga po kami ngayon, mga kapapi. Ang oras namin ay alas 9. Yes po. Impunto. Ay, impunto, ano ba tawag sa alas 9:30? Ayan. Alas 9:30 mga kababi. Kasi meron po tayong pupuntahan. Bisitahin natin si Ate Kayla. Check natin kung kamusta na siya. Tagal-tagal din tayo hindi nakabalik dito mga kababi. At maaga kami kasi check natin kung pumasok ba siya sa trabaho. Kasi malayo-layo na to para dun sa trabaho niya eh. Opo. At check natin kung kumusta na yung cellphone na niregalo natin sa kanya. Kung ano ba, ano namang mga ganap sa buhay ni Ate Kayla ngayon. At nagpa-follow up din po kasi sa akin si Doc Vincent, mga kababi, kung ibabalik pa ba namin si Ate Kayla. Ito na po yung siguro, mga kababi, yung magiging update, sagot, kung ibabalik ba natin si Ate Kayla kay Doc Vincent o hindi na, mga kababi, no? At sana maging maigi yung kalagayan ng Ate Kayla. Para sa akin, mga kapapi, kung ko lang po ang tatanungin, dapat bang ibalik si Ate Kayla para sa kanyang mga maintenance, no? Yung mga gamot. Ayan, pero tatanungin natin siya, no? Tsaka kamustahin natin yung kanyang pamilya. Kung nakatulong ba yung cellphone na binigay natin, kung nalibang ba siya, bumalik ba yung dati niyang sigla, mga kapapi, sa pinagkaloob nating cellphone. No? Alright mga kapapi, tara, let's go! Let's go! O, birabanat na tayo mga kapapi. Tara, nahinok, pasuhin na lang ako ng bag. Tara, mga kapapi. Ito na po kami sa nilipatan nilang bahay. Ngayon ka lang manapunta dito. Pops, hindi ako kasama ng karat. Pambihira, absent pa. Ngayon ka lang pala. So, kanina sa biyahe, nagtataka ka kung saan tayo pupunta. Subdivision na to ah. Subdivision na yung... Sumayad po sa natin. Ha? Ay, hindi pala. Hindi atin yan, balo. Kung sumayad dyan, ako. Ikaw na bahala dyan. Oh. Naku. Wala ka nang pupuntahan. Oh. Naku. Oh, parang si Diaz. Hindi. Ay, dito ko lang. Papamatay ka? Gawawa naman pamilya mo. Ako po. Ang asawa mo. Oh. Buntis pa naman. Ah. Halika na. Ah. Ilaw na lipat kayo. Ah. Ilaw pa ako eh. Ah, grabe pinapanood nyo na yan. Matindi yan parang si Romy Diaz yan Si Eddie Garcia. Si Eddie Garcia daw. Si Eddie Garcia pala yan. May ano din eh. Nandito si Romy na eh. Si Romy Diaz, nandito. Idolo mo pala yan ay. Ano ka palang idolo? Nakasama ko yan. Nakasama, nagka-eksena kayo. Kami yung nagbatukan.
Ha? Napakila, naputukan. Hinamon ako na, Nay. Idolo mo pala yan. Hindi na gusto mong magkita tayo. Biro lang. Ayan, Nay, hello po. Magandang araw po. Andiyan po si Ate Kayla? Naku, Nako! alam mo, Ano po? wala nang trabaho yan. Hala. Hindi ko alam kung saan nagtungo. Baka nangalakal na naman. Hala. Bakit? Iwan ko ba Diyos sa babae mo? Ayan ang... Ay. Bakit wala na po siyang trabaho? Ang sabi daw sa kanya, the Webes, pumunta yata kanina, wala. Parang nangalakal, nangalakal. Ngalakal ba, te? Nangalakal. Nakita mo? Ayan mo, nakatambak na. Nasaan? Nasaan? Naku. Eh, ito pa. Ay, ito. Ang dami. Naku. Ayun sinasabi ko. Kung saan alam pumunta. Ang dami niyang mga kalakal. O, saan kaya ito nangalakal? Yan, sa dati niyang pinagpupuhanan. Doon sa ilog? Di nilang kami dito sa paligid din sa amin. Ano yung basura? Basura. Ito, mga kalakal niya. Ang dami na. Ba't di niya binibenta? Binibenta niya po unti-unti Pagka- pang ano sa cellphone. Pang ano po? Panload. Naku. Hindi nga namin alam kung saan nagtungo. Kanina pa umalis po? Mhm. Mga anong oras po? Mga alas 7. Ay, grabe. Umuwi muna, tapos uminom ng kape. Upo siguro tayo, Nay. Upo tayo, Nay. Upo eh. Nagkape pa kanina, Nay. Umuwi. Bakit hindi na siya pumasok? Akala ko na magtatrabaho pa siya. Ang sabi raw sa kanya ni nung amo niya, Opo, ito raw Webes, hindi na siya pumasok. hindi na pumasok. Bakit daw po? Anong dahilan? Anong kwento niya sa inyo? Medyo against the light pala tayo. Ang Dito tayo, kung ano tayo upuan siguro. No? Dito tayo. Ito kayo na. Nahitam po kayo. Yan. Para hindi tayo against the light. Oh, ano pong sabi daw? ang sabi daw sa kanya, ay Tayla, bumalik ka ng Webes. Kasi lagi siya nandoon umuwi. Ay wala pa tayong trabaho. Baka itong Webes na ito, marami ng tahi. Pwede ka nang pumasok. Opo. Kanina nung nagising siya ng alas 5, kasi nagluto ako, sabi ko, papasok ka ba? Parang na akong tinatamad na bakit? Mamaya wala na naman, ititrim. Kung kailan ka ako magpapasko, Tayla, saka kayo walang trabaho. Paano ka na lang kako? Ayun, tapos uminom ng kape. Pagkalabas ko galing dito sa loob, wala na. Hindi ko na siya nakita. Kailan pa po siya nagsimulang mga lakal ulit? Meron na siyang 1 linggo. 1 linggo na. Bakit? Bakit hindi nyo sinabi sa akin, Ate Criselda, na Sabihin nangalakal mo na siya siya. ulit? Na nangalakal. Eh, di ba, magka-chat naman tayo. Wala siyang load. Wala kang load. Nakikita ako, nagmamay day ka. Oh. Di ba? Kanya siya sinabihan ko pa, kung uuwi ka ako, baka mamaya biglang dumating si Papa Ding. Kausapin ka kako niyan. Oh. Ang uwi niya may kadalasan, bago magtanghalian. Kakain siya, tapos magpapahinga, maliligo, mga bandang alas 6, lalabas na naman, nagbebenta ng konti niyang kalakal. Ba't di mo sinabi po, Ate Criselda? Ba't sinabi niyo po sa akin agad? Yung mga gamot niya, kamusta po? Nung naglipatan kami, hindi ko na makita kung saan niya nilagay. Hinahanap ko nga eh. Hindi ko makita yung mga ng gamot. Paano pong gagawin natin yan, Nay? Balik na naman siya sa kalakal. Ano pong naiisip ng gawin natin? Sabi ko dito sa Sampaguitahan, doon siya kako mag-apply kasi yung isang anak ko doon nagtatrabaho bago umalis nagpunta sa abroad. Yung isa,
pera to si Corey. Eh sabi niya, pwede dun siya nanay apply. Kukunin naman siya. Bali kasi kamag-anak din namin yun eh. Yung may-ari ng patahian na yun. Sabi ko mag-apply siya. Ayaw naman niya doon pumunta. Bakit daw po? Ewan ko sa kanya. Nasaan po yung cellphone niya? Dala niya. Dala niya. Mm-mm. Hindi naman niya binenta. Hindi. Hmm. May pagbasa. Wala siyang bagdala kanina. Kalakal. Try nga natin tawagan. Yung huling chat niya sa akin ito. December 6. Hello, hi. Okay ka lang. Gising ka na. Yan ang sabi niya. Natutuwa nga ako kasi nagchat-chat na. Mga kapapi. Kaya ano yung number natin, Kayla? Kasi di ba bago ang SIM card niya? Hindi yung SIM card na ano. Nililagay ko. Sinate mo ba? Hindi na kasi sa akin eh. Ayaw niya eh. Yan lang meron sa akin eh. Di mo sinate. Not sinate mo, te. Pambihira. Hindi gaya yan, hindi natin makontak. Ako naman kasi, ang alam ko, talagang sinate mo na. Di ba? Bago yun. Oh, bago kasi yun. Sila nang natulog yun. Hmm. Pagka umaga, ang kadalasan punta niya doon din sa bahay na tinirahan namin. Ito, di ba may malaking hagdan doon? Doon namin sa minsan umaga nakikita na nakaupo. Kapag nakaupo po siya doon, anong ginagawa niyo? Wala, nakaano lang siya. Kasi nagsimba kami ng linggo, nakita namin siya. Sabi ko, Tayla, bakit nandiyan ka? Nagpapahinga lang ako na, doon ka ako magpahinga sa bahay, hindi ka ako dyan. Ang layo-layo na ka ako. Hmm. Diyan ka pa nagpapahinga. Pero nung umuwi kami ng galing sa pagsimba, andito naman siya nakahiga sa dyan. Pinauwi namin kasi doon na naman nagtatambay sa hagdan na yun. Di ba isang sabi ko nga po, yung nilipatan niya ito, malapit to dun sa ilog, di ba? Malapit doon sa may dati yung tinirhan, yung gubat. Mm-mm. Kasi mga papi, itong subdivision po na ito, pag dinaretso niyo yung dulo, itong dulo na ito, yun na yung gubat po, yun yung bahay nila nanay dati. No? Tapos, nakatambay siya. Hindi nyo siya, tawag dito, maisama ba sa church? Ayaw na. Lagi niyang sinasabi, sa na lang. Ganun lang siya ng ganun. Paano po natin yun anong naiisip mo? Kasi balik na naman yan sa balik na naman tayo sa simula. Kasi hindi ko siya, matigas naman kasi minsan ang ulo eh. Pinagsasabihan ko yan. Inaano namin, hindi kami pinapakinggan. Pinag-aanohan namin yan. Kanina may dalang kalakal, Ibebenta niya siguro yun. Nalulungkot ako. Kasi, yun ba? Hindi ko na alam yung gagawin ko kay ate Kayla na. Hindi ko nga rin maano yung babaeng yan eh. Ang isip niya eh, parang minsan di siya nangalakal, nakaupo dyan. Tapos nakikinig ng cellphone. Isa naman dito siya, pupwesto, uupo. Ngayon nga lang wala, pero kahapon nandyan yan, nakahiga dyan. Siguro wala ng panload kaya nabenta ng kanyang kalakal. Ba't di ka dapat i-chat mo ako. Eh, yung naano ka ako sana, kakukunin yung number.
Not hindi na po Para- nagpadala ba si Ate Cory? Hindi ko naman siya pag-ano pero hindi na siya nagpadala. Nagpapadala pa. Si Kore, hindi pa ngayon. Tsaka ano naman natin, may trabaho kasi siya. So, antimano, may panload siya. Kaya nga lang, hindi na pala siya napasok sa trabaho. Yun lang sabi sa akin, Webes, tura Webes nito. Pero may nagsabi na taga roon sa looban, doon sa ano namin na tiniran. Nakita raw nila si Tyla, nakatindig doon, nakatayo lang. Kami hagdanan na yun. Tingin mo Ate Criselda, anong gagawin natin? Sa kapatid mo. Sige daw, may naiisip ka po ba? Ate Criselda? Ano sa tingin mo dapat natin gawin? Para matulungan natin siya, mabago natin siya. Anong naisip mo po? Kasi ikaw, tumawa ka rin po sa ganyan dati, di ba? Maano. Anong tingin mo ang may magagawa pa natin? Mahirap mang ano. Hmm? Mahirap explainin yung si Tyla. Minsan matino, minsan naman hindi mo alam kung saan pumupunta, bigla mawawala, bigla na naman susulpot dyan. Kaya na, ano pong naiisip nyo? May isasuggest nyo po. Ano, napakahirap eh. Ano, susuko na lang tayo? Tigil na natin? Ano po ba? Ang, Hayaan na lang natin siya. Kung saan siya, ano bang pero kung kakausapin mo, para siyang matino. Pagka ano naman, pag nawawalan bigla. Pag naman kami nag-uusap dalawa, matino naman pag-uusap namin dalawa eh. Hindi mo iisipin na yung ginagawa niya. Ikaw, Nok, anong naisip mo, Nok? May, Ano ka ba? Na nagkakausap ba kayo ni sabi ni nanay minsan nagkakausap siya Oo, si nanay matino. Ikaw nagkakausap kayo matino. Ngayon Ate Crescenda, di ba ikaw dumaan ka sa ganyan. Ituro mo sa kanya kung paano ka naging okay ulit. Kausapin mo siya ganito, gawin mo ganyan. Kung paano yung ginawa mo naging ganyan ka. At hindi nagtuloy-tuloy, di ba? At naging magaling ka na. I-ano mo sa kanya na ituro mo sa kanya kung paano maging normal na pagkilos. Bigyan mo siya ng lakas ng loob. Kasi kayo yung kayo yung lagi niya yung kasama. So dapat kayo yung nagbi-bleed sa kanya. Kasi kung sa amin kasi, yung isip niya kasi nandito lagi sa inyo eh. Nandito. Tapos gusto niya kaagad umuwi. Kaya hindi namin maano dun sa bahay. Pag nandun naman siya, nag-enjoy naman siya. Yung Eh, ngayon, ayaw na kasing sumama eh. Ayaw sumama pumunta doon sa bahay. Kayo, makakaano. Tinanong ko siya, bakit ako ayaw mo ka pumunta doon, Tyla? Eh sabi niya kasi naiinip ako na eh. Kahit ka ako 2 araw ka man lang doon, hindi ako makatagal eh. Sabi niya, yun na sabi niya sa akin, naiinip daw siya, hindi raw siya makatagal. Kanya raw nagpapauwi siya. Yun ang niya sa akin sabi. Ano kaya ngayon yung saan natin saan kaya natin siya pwedeng, hanapin ba natin? Nako, papasukin natin yung gubat niyan pagka ganun. Hindi na siya nagtutungo doon. Meron Sabi mo kanina siyang doon. Sabi mo kanina na doon. Sa dati. Ano ba yung hagdan na sinasabi mo? Dito dito sa dating inaanuhan niya, pero sa gubat hindi na siya makapasok. Kasi nilagyan na yata ng harang doon nung may-ari.
Nilagyan na ng harang kasi binibili yung lugar na yun eh. Yung hagdan ba yung sabi niyo, yung doon sa may suha? Oo, dun sa tinitira namin, di ba, yung may hagdan doon paakyat na malaking apartment. Doon siya lagi sa hagdan na yun nakaupo. Yun nga sinabi sa amin ng isang babae, nakita nga raw niya doon, nakaupo. Tapos dala yung bag. Ang sabi raw, saan ka pupunta? Ang sabi daw ng babaeng kausap, papasok po ako, wala pa po kaming pasok. Sabi niya, umuwi nga dito noon. Sabi ko, Naku wala pa raw kaming pasok sa Webis pa. Ngayon nga, ewan ko, kung nagpunta siya kaninang umaga, umalis siya. Nung umalis, umuwi rito, may dalang kalakal. So yun nga po, Nay, paano naisip natin gawin? Kaya po, kasi in-offer na natin yung business house. Kilala na natin kay Doc Vincent, si Ate Kayla, pero ganun pa din. Yun sa pagpapainom ng gamot, hirap din tayo. Kasi nga, inom ng gamot, hindi naman iinumin. Diba? Tinanong ko siya Sabi ko, ano mo, ang nasa isip mo? Ikaw ba papatuloy pa ng pagpapagamot? Kasi kawawa naman kako yung taong bumibili ng gamot tapos hindi mo naman kako iniinom. Kung saan mo lang kako nilalagay. Ang sagot sa akin ganito, tama na, hindi na ako magpapagamot, sabi niya. Yun ang sagot ng huli sa akin. Ayaw na raw niya na magpagamot. Bakit ka kung hindi mo sinasabi kay Papa Ding? Dahil dinadala ka doon, pinapagamot ka. Sabi ko gano'n, bakit ka ako nagsasalita? Kasi maraming nagsasabi na nakikita nga raw nila yan, para naman daw walang diferensya, maayos daw ang salita sa kanila. Sabing ganun. Pero kayo naman ang nakakaalam nun, Nay. Kung normal niya ba yun o hindi, kasi kayo po ang nakakilala sa kanya. At ang sabi niyo nga sa akin, hindi naman siya ganun dati. Diba? Normal siyang namumuhay noon. At base rin naman sa obserbasyon namin, hindi nga po normal. Diba, mga kapapi? Minsan ay nag-wild. Nag-wild pa rin po ba siya? Hindi na. Hindi na. Maayos siya dyan nung aalis yan. Pinakausap namin siya. Inaano namin sa kanya kung anong niya. Hindi na siya nagagalit. Hindi na siya gaya no na pag inano mo, galit. Basta inaaya namin siya kung gusto niya maligo, naliligo siya. Kanya lang yung lalabas siya, lagi kong sinasabi, kung lalabas ka Tayla, uuwi ka ng maaga, hindi namin alam kung saan ka pumupunta. Sabi namin, kung hanapin ka namin, hindi namin alam kung saan ka hanapin. Tsaka ang sabi ko sa kanya, kung wala kang trabaho, hingiin mo yung number ni Ami sa cellphone para tawagan ka kung meron na akong trabaho. Sabi ko Hindi ganun pa sa po kanya. marunong yun si Ate Kayla mag-save ng number. Dapat si Ate Criselda. Di ba? Inaano ko sa kanya. Ano po dyan, dapat na Ate Criselda, partner tayo. Huwag niyo siyang hayaan na siya lang. Kasi hindi po marunong nun. Di ba? Marunong nga ba siya mag-save ng mga number? Kasi pag hinatamaan ko, hindi nagagalit siya. Nagagalit siya? Oo, gaya niyan. May galit pala na ganyan din, siyempre. Sinasabi ko na talagang gawin siya hindi. Kasi hindi ko binibigyan. Naya ako sa kanya. Pero bago lang ko kung ano lang yung hindi niya alam, papatuloy siya sa akin. Yun lang. Sabihin sana, ate, ikaw na mag-save mo. Sinasabi ni nanay, tapos kung may trabaho, sabihin mo na lang sa kanya. Diba? Para malibang siya. Kasi sa amin naman, ayaw naman niya magtrabaho namin. Iwan ko ba dun, mas gusto pa niya yung ganyan na gumagala, na nangangalakal, kaysa yung magtrabaho siya ng maayos na wala siyang ano.
Hmm. Nakasanayan niya na. Hmm. Dahil natitingnan natin yung family picture ninyo. Wala siya dyan sa mga picture. No? Meron siya ibang Sa kuha. ano, kaya hindi ko pinapicture. Meron Dapat siya. may lagay nyo rin siya dyan. Baka kasi nalulungkot din eh. Na wala bang nakakaalala sa kanya, walang nakaka-appreciate. Pagka meron siya yung ano sa kapatid niya sa cellphone, tinatawagan siya ni Cory, ni Sandy, hindi niya sinasagot. Ay, gano'n? Ang mahalaga sa kanya, manood siya ng wrestling, yung mga pinanonood niya, yung mga wrestling, yung gaya kay, ano ba yun, kay ano yan, yung mga ganong, anong pinanonood niya. Yung wrestling, puro sakitan yun eh, puro ano. Saka ano, Jessica sa Mm. May nabanggit ba siya na gusto niya? Sorry, ano bang, mga nababanggit ba siya na gano'n? Hindi. Na Mahanap buhay. sabi ko sa kanya, o Tayla, kung gusto ni Papa Ding magtinda ka rito, magtinda ka. Kaya lang, yung pagbibilahan, huwag mong gagalawin, ipunin mo para kung may maubos, may ibibili ka uli na paninda. Hmm. Ang sagot ba naman sa akin, bahala ka nanay. Ayun, nasagot sa akin. Kasi kaysa sa wala kang hanap buhay, pagala-gala ka, kung may bibili sa'yo, malilibang ka kako. Hmm. Ay naku, bahala daw ako. Bahala ka nanay, sabi niya. Ayun ano mga papi. Maganda talaga ito, maipasok siya sa sa mental. Kaso hindi tatanggapin, sabi mo. Hindi nga eh, masalita siya, Magaling sumagot. magaling siya sumagot eh. Ganun ba yan mga papi? Pagka magaling ka talaga sa magot, hindi ka madadala din kahit ganyan yung sitwasyon. Na minsan may pagka nagalit na nanakit siya, tapos gusto niya lang mapag-isa, hindi ba talaga dinadala yan sa mental pag gano'n? Hindi ko po kasi alam mga kapabi, pwede makisuyo po ako. Kung meron po tayong mga kababayan makatulong sa amin. So, kung ganyan, ipopwersahin ko siya na turukan. Ang turok niya ay 5,000 mga kapabi. Laki-laki. 5,000 ang isang turok nun. Kulang-kulang. Yung mga paps, kasi nung di ba nung naturukan siya, naging okay siya, di ba? Oo, kasi naman, nung huling dinala din namin, di ba nagbigay si Doc Diba Vincent? si Tyler yung parang nakita ko? Dito pa ganyan. Yung nakita kong babae eh. Wala. Wala. Kasi nung mga kapapi, dun siya huling vlog nung pagpunta kay Doc Vincent nagbigay nga po ng gamot para sa kanya. Hindi siya tinurukan. Siguro kakausapin niyo si Doc Vincent na ganyan na naman, pupersahin natin na turukan siya. Kung okay lang sa inyo bilang guardian ni Ate Kayla. Sa akin nga, mas maganda pa nga yung turo kasi pag naturukan yan, kaiga lang yung magapon. Hindi siya umaalis. At dapat po, pagka gano'n, nadadali namin siya kay Doc Vincent, kasama po kayo. Diba? O kaya si Ate Criselda, isa sa inyo, parte ng pamilya niya. Yung kasama. Kasi doon, mararamdaman niya rin yung pagmamahal ninyo sa kanya. Dahil iba yung suporta ng sarili mong pamilya. Eh, pag nakakausap niyo, minsan, para siyang okay kung magsalita. Pero pagka ano, gaya nung pumunta kayo dito, gabi na yata yung hapon. Biglang nawala rin siya. Nawala din. Lumabas din siya, no? Sabi ko, saan na si Tayla? Kanina lang ako kausap dito, nawala na.
Yung pala, nagtungo doon ulit sa inuupuan niyang ano doon, yung hagdan. Doon daw lagi nakikita ng mga tao nakaupo doon. Minsan may dalang baso, magbabaon ng kape. Doon umiinom ng kape. Oo. Kagaya niyan, di ba? Anak, tignan mo. Hindi, reading po. Ah. Reading. Okay po, Ah. salamat po. Kagaya niyan, mga papi. Di ba yung ikaw, no? Hindi talaga normal yung ginagawa niya po eh. Alay ng bahay mo, doon ka magkakape. Pwede akong makisuyo po kung tagal ko na rin naman sinasabi. Nag-aantay din ako ng sa comment section. Pero sana itong vlog na ito, meron tayong nakatulong sa atin patungkol dito kay Ate Carla. Then sa mental health po, institution. Sige po na paano po? Gusto pa ba kayong sabihin? Ako, wala na kasi medyo medyo nalulungkot ako sa balita. Masasabi ko na lang, kung saan siya dalhin at ipagamot, okay na ako. Para lang hindi siya alis ng alis. Hindi namin masaway pagkain. Kasi hindi natin masabi na halimbawa yung mga ganyan na nangyayari sa kanya. Baka mamaya matukso siya. Hindi naman siya pag-aano mga kapapi. Matukso. Magkakuha ng gamit, ng hindi niya gamit. Tapos baka mamaya, siyempre, makulong siya. Diba? Hindi naman din siya pag-aano mga kapapi kasi nga hindi stable eh. Hindi siya stable eh. Yun naman ang inaano ko, kaya gusto ko rin siyang tulungan na makabangon ba. Sa ngayon hindi ko pa po alam ang gagawin. Ang isa lang sa naisip ko, yung turok. Direktang turok na. Ikaw, Ate Criselda, may naisip ka ba? Kung papayag kang mapagamot si Tyla na turok, kaya madala sa mga Bahay ka ba? Kasilda. Yung isa nasa tulog na lang. Tutulog ka lang. Sige po, tatandaan ko yan. Initaan niyo ako. Pwedeng i-chat mo ako, te. Ha? Matimingin namin kung nandito siya, makausap ko yan. I-chat mo ako, ha? Dadaanan din namin doon ngayon sa may hagdan na sinasabi niyo doon siya para makausap ko personal. Ano ba yung nangyayari sa kanya ngayon? Kasi baka mamaya hindi naman niya na ilalabas. Kasi Lalo kanina dito. nga tinignan ko yung bag niya Kala ko pumasok. Nakita ko andyan yung bag niya. Anong Hindi- laman po ng mga bag? Yung mga kunin mo nga yung bag ni Tyla. Yung nipper, at saka yung, ewan ko ba kung anong mga, pantry. Okay na po, huwag niyo nang ano yun. yung mga nipper, at saka yung contain. Pero, babantayan niyo rin siya. Bantayan niyo. Kaya may gusto kong sabihin, yung Bornok. Medyo may gusto kong sabihin. Meron din tapos. Ha? Meron. Okay. Kasi para sa akin, Pops, ano lang si Kaya kaya siya. Wala kasi siyang trabaho, kaya siguro maghahanap siya ng libangan. Umaga siyang umaalis. Gusto ko lang malaman rin bakit ba siya, wala siya sa trabaho. Walang trabaho siya. Sabi nga, gusto ko nga puntahan si Ami kung totoo nga walang trabaho. Sabi ko, andyan ba si Ami? Ay, wala na. Naman, nagbakasyon daw sa probinsya. Pero kako, sino nakausap mo sa trabaho? Yung mga mananahe, wala pa raw ganong natatahi, wala pang maititrim. Sabi niya sa akin, yun ang sabi niya sa akin. Ito nga, Sabi niya Webes. lang sa'yo. Mm-mm. Pero Nay,
maputol ko lang po kayo, no? Pero Nay, siya mismo ang nagsabi sa inyo. Para sa akin dapat kayo mismo pumunta doon sa tahian. Kayo po ang kumausap doon. Kasi baka mamaya, iba yung sinasabi niya. Di ba? Minsan nga sabi ko, pumunta tayo doon pag may, kasi hindi naman namin maiwan dito pag walang tao. Walang ano kasi. At saka yung apo ko may sakit, hindi ko maiwan. Talagang gusto namin pumunta nito, tanungin namin totoo kung nandun si Ami. Kasi doon din ako noong pumasok nag-trim eh. Opo, kahit po nasa po si Ma'am Ami, kasi kung nakabakasyon, kahit yung supervisor po, matanong nyo. Kasi kung may mananahi, may maititrim. Di ba? Baka mamaya may problema na naman doon. Di ba? Huwag kayong maniwala sa kanya ng ganun-ganun lang. Kasi iba nga po yung lumalabas sa bibig niya. Iba yung lumalabas sa bibig niya, iba yung ginagawa niya. Para makasigurado tayo. Sabi ko nga pupuntahan namin pag kasi isang apo ko pumasok nga, uuwi, kakain dito. Hindi ko naman maiwan yung isa may sakit. Opo. Kahit yung isa lang po sa inyo, mag-isuyo na lang ako sa inyo para naman kay Ate Kayla yun eh. Kahit isa lang. Hindi ko pwedeng ako lang eh. Malabong mata ko maglalakad kasi sinasama ko siya eh. Ay, ganun po. Maano na mata ko malabo tsaka minsan tinatansya ko, sumasakit yung mga tuhod ko. Opo. Eh malayo din. Okay, mga kamag-anak niyo po dito. Kasi di ba marami kayong kamag-anak dito? Eh marami na kaso. No pansin sa kanila eh. Ay, napansin. Mm. Ang ano po dun, kailangan talaga natin malaman. Siguro kayo na lang po ang isip kung paanong gagawin na malaman yung totoo. Kasi kung sa kanya lang, iba sasabihin niya na. Iba ang sasabihin niya. Paano po, Nay? Salamat sa time ninyo. At babalikan ko na lang po kayo. Ha? Dadaanan ko po siya dun sa may hagdanan kung doon siya. At makapagpasya tayo kung kailan at paano pa ang dapat natin gawin. No? Kaya na mga papi, medyo malungkot ang umaga. Pero okay lang yan. At kalmado lang tayo. Gawin na lang natin yung dapat natin gawin. Ito po, magagawa pa natin para kay Ate Kayla. Ito po, ay ganito na lang mga papi yung vlog ko at salamat sa inyo lahat. Kaya Nok, may hahabol ka ba? Yun na ang inano kasi namin na yung pag-alala kasi si Ate Kayla, baka mamaya mapahamak siya sa labas. Iniiwasan kasi natin siyang makagawa o yung iba ang makagawa sa kanya. Kaya yun tulungan niyo po at suportahan yung ginagawa po natin kay Ate Kayla. Kayo po ang makakatuwang namin si Ate Criselda. Kayo po ang mas inaasahan namin pagdating sa pag-usap sa kanya. Tsaka yung number Ate Criselda, pakisave mo. Yes. Kapatid mo yun. Kapatid mo yun, save mo yung number niya. Alamin mo yung number sa mismong number. Oo, alam mo naman yung tig, diba? Halimbawa, ay yung kung ayaw niya ibigay, text mo yung sarili mong number, send mo sa'yo. Teka lang. Hindi mo yung cellphone niya. Teka, wait lang. Meron na ata tayong combo na nagpapasend ka ng Gcash, di ba? Nag-send ka ng Gcash, nag-send ka sa akin ng di ba? Napin nga natin. Number niya yung nilog niya. Kaninong number ba yun? Yung Papa Gigas. Kay Kayla. Para makuha mo rin yung number ni Ate Kayla, send mo sa number mo. Kahit ka lang, question mark lang, tapos send mo sa number mo. Para makuha mo yung number niya. Sige po, tuloy na kami. Okay ha? Ayun na, God bless po sa ating lahat. Mga kapatid.
Daan po kami doon na isa. Oo. Pag kami kasunod pa itong vlog na ito, ibig sabihin nakita namin siya doon sa may hagdanan. Nakausap natin ng personal. Bakit ba bumalik na naman siya sa pangalakal? Umpisa na naman mga kapapi. Na bumalik siya umpisa. Na po. Eh na, God bless po mga kapapi. So yun mga kapapi, dito kami doon sa dati nilang bahay. Ako, yung pinaglipatan natin sa kanila. At ang sinasabi ni nanay, ito yung hagdanan. Wala naman. Oh, wala naman dito si Ate Kayla, oh. Kung hahanapin natin, papasok tayo niyan sa gubat. May bakod na daw, sabi ni nanay. Na daw. At hindi na natin sigurado kung nandun nga sa gubat. Siguro check natin doon sa may tindahan doon, no? Yung nakita ko siya. Makausap din natin, mga kapapi. Na ano ako, nalulungkot ako na ewan, mga kapapi. Hindi ko alam bakit. Ganon, saan ba tayo nagkulang ba? Konti-konti. Wala. Wala rin dito, mga kapapi. Yan yung, yung tindahan na nakita ko siya, tapos tinakasan tayo. Kaya pumunta kami dito, mga kapapi. Wow. Wala. At, yan, mga kapapi. At, bang-abang na lang po tayo sa mga magiging kaganapan pa. Sa mga magiging balita pa natin dito kay Ate Kayla sa mga magiging mission natin na po. Kaya na God bless mga kapapi. God bless po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, business, business ka business. Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman,
scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo